In Israel and Palestine, mga kapatid, alam naman natin kung ano ang nangyayari sa Israel at sa Palestine. May gera ngayon. Pero sa atin, we stand on the gap, and we stand doon po sa kapayapaan, mga kapatid. Ang aking text na binibigay sa inyo ngayon from Matthew chapter 18 verse 15 to 20. Ito ang sinasabi po ng banal na aklat. Meron ba kayong English version dyan ng Biblia? Wala kayong English version? Yan. Okay. Ito sa wikang Pilipino. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo. Alam mo kung bakit ito sinama? Kasi that is hindrance in intercession, no? Balakid yan kapag mayroong Kaya sabi rito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia ang nangyari, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Sa verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Tandaan din ninyo ito. Kung ang 2 o 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, yan, yung agreeing, nag-agree. Sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. May translation kayo ng English, please? English? Ayan. Ito po ang English version. Kailangan, kasi may nakikinig sa atin ngayon na foreigner. Mateo chapter 18 verses 15 to 20. Ito ang sabi ng Bible, but if your brother has sinned against you, go and correct him between you and him alone. If he listen to you, you will have regained your brother. But if he will not listen to you, invite with you 1 or 2 more, so that every word may stand by the mouth of 2 or 3 witnesses. And if he will not listen to them, tell the church. But if he will not listen to the church, let him be to you like the pagan and the tax collector. Amen. Amen. I say to you, whatever you will have bound on earth shall be bound also in heaven. And whatever you will have released on earth shall be released also in heaven. Again, I say to you, that if 2 of those among you have agreed on earth about anything whatsoever that they have requested, it shall be done for them by my Father who is in heaven. For wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang Panginoon. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, is about intercession. Ano po ba ang ibig sabihin ng intercession, Brother Toto?
Ito po yung nagkakaisang panalangin. At ito po yung napakahalaga din ito dahil dito po ay naidudulog natin yung ating mga panalangin sa ating Panginoon. No? At tayo tinutugon ng ating Panginoon sa pamagitan ng pananalangin sa iba, no, o sa mga pangailangan ng ating mga kapatid o ng ating kapwa. At dito po ay nagkakaroon tayo ng answered prayer through intercession. Ayun. Sabi nga kanina natin ng we stand on the gap, sa pagitan, yun, pinapanalangin natin hindi yung ating personal prayer but we pray for others. Sabi nga, intercession is prayer which flows out of relationship and fellowship with our Heavenly Father. From our conversation with Him, we find out or discover His will, na nalalaman natin yung kalooban ng Diyos. Nalalaman natin. Kasi maraming nagpipray at nag-i-intercede, pero hindi natin muna inaalam ano ba yung kalooban ng Diyos. Sabi nga, pray in accordance with the will of the Father. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? So yun po ang dapat nating tandaan. And from our conversation with Him, we find out, discover His will as we fellowship, yung nakikipag-isa tayo sa Diyos, fellowship with God, we come to know what He wants. Kung ano yung gusto ng Ama, kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. That is understanding intercession. Paano po dapat nating maunawaan kung ano yung intercession? Yon. Pag sinabing intercession, came from the root word intercession. Pumapasok ka. It's a conversation between God and you. You are standing on the gap kung ano yung ipagpipray mo. Like for example, what happening in Israel now, what happening in Palestine, di ba, no? At tayong lahat, buong mundo ay dapat nananalangin dyan, brothers and sisters. Brother Robert, what can you say about that? Praise the Lord. Napakaganda po yung ating pong topic ngayon linggong ito. Yun po ang kahalagaan ngayon ng mga dapat, mga tinawag, mga pinili, hinirang at itinalaga ng Diyos sa gawain ito, lalo na po sa ministry ng ating dakilang Yahweh El Shaddai na dapat po sama-sama in united prayer po tayo, especially sa nangyayari ngayong giyera between Israel at sa mga Hamas. Kung ang lahat ng mga tinawag, pinili, hinirang at itinalaga ng Diyos ay mag-i-intercede po talaga para po sa kapayapaan, alam kong matutuldukan na ang gerang ito at magkakaroon na talaga ng kapayapaan na ito po naman ang nais natin sa bawat isa sa atin. Napakahalaga nung ating binasang yung agreeing, sabi ron, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa. No, kasi nawawala ng power yung prayer kasi hindi naman nagkakaisa minsan, no? The secret of powerful prayer is you agree with one another, nagkakaisa, no? Mahalaga po yan, kaya sa pamilya, halimbawa sa pamilya, mayroon kayong mga pinapanalangin. You stand on the gap. Pagkatapos ay hindi naman nagkakaisa, useless, baliwala yung ating ginagawang prayer. Kasi mahalaga yun yung sinabi rito. 2 or 3 agree. Yung kapag may 2 o 3 taong nagkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman. Yan. Doon sa translation, agreeing, So, yun po ang napakahalaga. In intercession, we are the laborer. Tayo po ay manggagawa. Sabi nga, laborer together with God. Manggagawang nagkakaisa sa Diyos. Amen. To intercede, to pray in intercession, yun po ang napakahalaga. Jackie Luke.
Hello po, good morning po sa lahat. Tama po ang inyong mga nawika, mga kapatid. Ngunit pagbabalikan po natin yung verse 15, kaya po bago po bumaba sa verse 20, ay meron pong gusto si Lord mabuo ulit yung restoring relationship. Kasi alam natin na sa bawat gawain ay meron pong prayer, meron pong humihiling. At ang preacher po, ang pinaka-final, pagka naghihiling message, siya yung agreement ng prayer. Pero gusto ni Lord, magkasundo muna at magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng paglimot sa bawat nasirang hindi magandang pagkakasundo. Kaya sabi doon, pumunta ka, dali mo sa iglesia, yung pinakalas, at ang iglesia natin, ay yung ating po, parang sa ministry po natin, meron po nilagay si Brother Mike na Council of Elder. Sila po yung ginagamit ng Panginoon para hatulan yung bagay na pwedeng pagkasunduan at pwedeng kabuuan ng relasyon ng magkakapatid, magkakasama. Tulad po sa atin po munang gawain, no? Sa bawat gawain. Nandun po yung hindi po maalis. Minsan nga narinig ko ang preaching ng ating servant leader, mga way back na kanyang preaching. Kung meron kayong tampuhan, sige, magsabunutan kayo. Pero pagkatapos niyan, magmahalan kayo, magbatian kayo, magkamayan kayo. Kalimutan niyo na yung lahat. Kumbaga dito po, yung restoring po muna ang gusto ng Panginoon. Marami pong nagpipray, marami pong nag-aas sa Panginoon. Pero, ang tanong, totoo bang diringgin ng Lord yung panalangin? Kasi marami pong humihingi, pero yung pagpapatawad, yung forgiveness talaga sa puso na hinahanap ni Lord, yun po yung kanyang masumpong. Kasi pag nagawa po natin yung forgiveness na totoo, pagbaba po sa verse 18 and 20, doon na po yung kung saan may 2 o 3 nagkakatipon, ang Lord po ay tutugon eh. Pero kahit ang Lord kasama natin sa buhay natin, pagka nagpe-prayer meeting, pagka nasa gawain, even sa loob ng house, sabi nga ng Panginoon, kung nasumpungan mo ang puso mo na mayroong hindi maganda sa'yo, sa kapwa mo, kalimutan mo muna yung handog mo at makipag-ayos ka sa Kanya. Kaya, yun po. Yes, napakahalaga kasi yung good relationship kasi pag pinag-usapan ito pong intercession ay kailangan walang balakid, ano? Kaya ang tawag sa intercession ay prayer warrior eh. Prayer warrior, ano? Once you enter into intercession, you are entering in spiritual warfare, ano? Kaya po ay kung tayo nag-i-intercede ay siya pang mayroong mga di ba? Kaya yun ang isang sikreto sa bawat chapter, sa bawat prayer meeting, sa bawat pag nawala yan, ay talagang yung demonyo ang naghahari, ang demonyo ang kaya hindi lalago yung gawain, Hindi lalago ang chapter kasi kung silang mga manggagawa ang hindi nakakasundo ay kaya sa intercession we stand on the gap at ibig sabihin kasi yung gap yung pagitan, Kaya mahalaga diyan yung restoring relationship, maging maayos muna ang relasyon ng bawat manggagawa. Sabi natin kanina, we are the laborer together with God. Nakikipagkaisa sa Diyos. Kung tayo ay laborer nga, pero against tayo sa will of God, tayo pa ang kalaban sa Diyos. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. That's why, sabi nga ng ating pinag-usapan, intercession is asking or inviting God to do what we found out o yung ating madidiscover. He want to do on earth. In this way, we become laborer together with God. Basahin ninyo 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Kung may Biblia kayo, Jack and Brother Toto. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ano ba ang sinasabi ng banal na aklat sa 1 Corinto 3:9? Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayun, tayo ay kamanggagawa ng Diyos, laborer of God. Kaya kung tayo ay manggagawa ng Diyos, dapat kaisa tayo ng Diyos. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Ayun, kaya yung verse 15 ipinasok diyan kasi gusto ng Diyos maayos yung ating mga relasyon sa isa't isa upang sa ganon, very powerful yung gagawin nating intercession.
Yan. Brother, Actually, sir, itong Brother Rex, yung ating verse 50 na ito tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ba yung talagang dapat na pakikitungo doon sa ating mga kapatid na nagkakasala sa atin. No, dito makikita natin na dapat yung paglapit natin kababaang loob yun, eh. Dapat may kababaang loob ka. At yung pakikipag-usap, dapat yung may pagmamahal, may pag-ibig sa ating kapwa. Para yung lahat ng napag-uusapan, nagkakaroon ito ng solusyon na may kaayusan. Yung po yun eh. So yun ang napakahalaga. Tapos sabi ng banal na kasulatan, prayer based on a knowledge of what God's desire is described in the Bible. Yung knowledge, yung kaalaman natin sa Diyos, yung yung gusto ng Diyos sa ating pong ginagawang intercession. Sabi ko nga kanina, kung tayo man ay nag-i-intercessory sa mga chapters, di ba? Kayong tawag doon, yung binding prayer. That is intercession. Yung binding prayer, ang purpose dyan ay para ipanalangin yung mangyayaring gawain. You stand on the gap doon sa gawain na yun. Kaya ginagawa yung tinatawag binding prayer. Pag sinabing binding prayer, nagkakaisa kayo, we bind one another in love para yung mga diablo, masamang espiritu, ay magsilayas. At sa ganun ay walang balakid at walang hadlang para yung gawain ay maganda yung flow, yung mga tao hindi mahadlangan ng diablo sa pagdating pa lang. Madalas na obserbahan ko dyan, yung mga manggagawa, kung kailan mag-uumpisa na, yung gawain saka nagbabinding. No, hindi ba yung based on our omnibus code, at least 1 hour before gawain, nandun na yung workers para mag-binding prayer. Para sa ganun, ay mayroong distance ng hours para yung narinig ng Diyos at ay may chance yung mga taong makapunta. Kung halimbawa, kung ang prayer meeting nyo alas 6 din kayo magbabinding prayer, paano makakapunta yung mga tao, di ba? So, dapat 1 hour before nagbabinding. O kaya bago pa lang pumunta lahat ng workers, mayroon ng schedule ng prayer intercession sa tahanan pa lang. Yes. Para yung pagdating doon sa mag-binding prayer man kayo, may nauna na. Yes. Diba? Amen. Kaya nga po napakahalaga talaga yung intercessory prayer na ginagawa po talaga ito ng mga believers, mga followers, mga servant and man and woman of God. Talagang ito yung kanilang sinabing siya kanina, backbone ito ng isang Kristiyano. Ministry. Kaya nga kung ating mapapansin, dapat maunawaan din ng mga mananampalataya na ang Panginoon talaga pinagkalooban niya tayo ng power and authority. Amen. Iniwanan tayo ng power and authority na sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pag tayo ay nagkaisa, ay walang hindi magagawa. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya, yung mga nagawa ko, lahat ng nagawa ko, mga tanda, himala, kababalaghan, ay kaya nyo ring gawin. Amen. Yun yung tinatawag pong power of attorney na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga kung meron po tayong power of attorney na kumbaga sa mundo, sa sanlibutan na iniwan sa iyo, ay ibig sabihin lahat ng mga anong tawag doon, mga papeles, kapag pinakita mo yung power of attorney, siguradong sasabihin na okay yan. So, ibig sabihin ng Panginoon din, kumbaga sa iniwan niya sa atin yung power of attorney, yung authority and power na kahit mga masamang espiritu, kaya nating gapiin. Amen. Sa pamamagitan ng intercessory prayer. Amen. Yun lamang yung pagkakaisa na dapat nating gawin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Yun yung nandun sa verse 18, sinasabi rito, tandaan ninyo anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Power and authority, no? At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Yun ang napaganda. The power of authority, power of attorney na tinatawag, dito sa lupa, power of attorney.
Power of attorney, halimbawa ay ikaw ay may mga property, may malaki kang pera sa bangko, Yun. hindi mo ma-withdraw dahil hindi naman ikaw ay nasa ibang bansa, ay kailangan ng anak mo dito, mag-iiwan ka ng power of attorney para ma-withdraw. Yun. At yun po yun, mga kapatid. O kaya yung lupa mo, inaasikaso ng ibang tao, so kailangan ng power of attorney yung nag-aasikaso. Gayon tayo, as a laborer of God, iniwanan tayo at binigyan tayo ng power of authority, power and authority. Una nga, sabi nga ni brother kanina, to cast out demons. Amen. Ha? Yung palayasin yung mga demonyo. Lahat ng gumawa ng demonyo. Halimbawa sa tingin mo yung asawa mo demonyo. Hindi yung asawa mo yung demonyo. Pinasukan ng masamang espiritu. You can cast out demons. Kasi you have power and authority. That is from the very beginning that we were baptized, so tayo bininyagan, mula kay Kristo hanggang sa atin, yung tinatawag chain reaction. Ha? Kaya nga, nilelehan nung dumaloy sa atin yung power and authority na yun. Ha? Kasi mula kay Jesus Christ, then ipinatong ang kamay ni Jesus Christ kay Saint Peter, tapos Saint Peter, nagpatuloy-tuloy yun, ang tawag doon, chain reaction. Parang kadena, hindi na putol. So, mula kay Kristo hanggang sa atin ay dumalo yun. Kaya nga sa teaching sa atin ay, there is only one baptism. Kaya yung bautismong yun na tinuro ni Kristo, ginawa sa atin ng Panginoon, yan ay tuloy-tuloy. Tuloy pa rin. Ayun mga kapatid. So bago tayo magpatuloy, siguro, hindi pa, wala pa tayong, brother, So yung power of attorney, ito yung ating ngayong tinatawag na yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Binigay sa atin, Binigay authority. sa atin. And you shall receive power. Yes, so yun ang ginagamit natin ngayon sa panahon natin ng pananampalataya upang magkaroon ng power yung ating mga prayer through the Holy Spirit. Ayun ang napakalaga. May sinasabi rin ang Bible kasi prayer based on the knowledge of what God's desire. Mahalaga lagi in accordance with the will of God, yung karunungan ng Diyos, dapat tayo ay nakasang-ayon dun. Sabi roon, is described in the Bible, kung yung babasahin, Romans chapter 8 verse 27. Basahin niyo po, Romans chapter 8 verse 27. Yan, ano ang sinasabi doon ng banal na kasulatan? Sa Romans chapter 8 verse 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ayun, napahalaga. That's why that's praying according to the will of God. Panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung dahil tayo laborer together with God, kailangan yung ginagawa nating intercessions laging in accordance with the will of God, mga kapatid. At sinabi rin sa 1 John chapter 5 verse 14. Sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 5, talata 14. Ano ba sabi ng Biblia doon? Yan, ang napakaganda. Talata. Ayun, Brother Jack, nakita mo? Talataan po. 1 John chapter 5 verse 14. Ayun po, sinasabi po dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naayon sa Kanyang kalooban. Ayun, kaya yung intercession, hindi dapat tayo nag-aalinlangan. We stand on the gap na walang pag-aalinlangan. Malinis ang kalooban, sabi nga, naayos natin yung relationship, kaya nga doon sa verse 15, at maayos yung ating walang balakid, walang hadlang. Natitiyak nating magiging answered prayer tayo. Sabi ng 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. Pinakikinggan niya tayo, Amen. mga kapatid. Amen. So yun po ang kagandahan. So bago po tayo magpatuloy, we go first in our covenant prayer and station ID after this.